Diyos ko. Ang buhok mo, tintindi.
Puri ng Panginoon sa umagang ito. At ako humingi ng pauminhin na sa ganitong setup na muna tayo magdaos ng gawain. At dahil di pa na may balik yung wifi sa gawain ito. At ang Diyos na bahalang mag-control mga bagay na yan at na tumugon sa pangangailangan sa ministry. At inais ko magpatuloy sa gawain ito, ano pa bang kalagayan, ano pa bang sitwasyon, at hindi dapat tayo magpadaig sa anumang sitwasyon, at kailangan kung ano mga bagay ay dapat palaging una ang salita, at kung anong kaparaanan pang magagawa ay maipasok ang salita, dapat natin gawin, no? Dahil at ito ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil tawag doon at ito ay hindi pwede maging hadlang para ito ay hindi makadaos ng gawain dahil sa dahil sa wala lang wifi. Ito ang gamit natin ngayon ay data lang, no? At importante at madaos ang gawain ng Panginoon at marinig at matawag doon at mabitawan niya ang kanyang salita. At bahala ng Panginoon doon sa mga bagay na yan, at alam ng Panginoon ang pangangailangan ng kanyang ministry kung may layin pa siya. At naalala ko nang bago pa lang magbukas ang gawain ito ay nagsimula rin naman sa ganitong kaparaanan, at bago matapos ang kanyang warning ay bumabalik na naman sa ganitong kalagayan, at alam natin na malapit na bumalik ang Panginoon, at tawag doon ay nangyayari na lahat ng mga bagay na kanyang mga sinilita. At so hindi magtatagal tayo dumako ng sa salita ng Panginoon sa ibinigay niyang ngayong umaga sa pinamagatang ang pagbibilang para sa pag-agaw ang magtiis, siya ang maliligtas. Itong pag-usapan natin ngayong gabing ito, medyo nanibago lang ako kasi pag nangangaral ako ay may takip ang aking tenga, mas nakakapokus ako at ito ay tahimik ang paligid. At medyo nanibago lang ako kasi open lang to, wala rin akong mic na B8 kasi at umuugong pagka hindi wifi ang gamit, kasi ang gamit natin ngayon ay tawag na spot lang ang tawag doon, hotspot. Kaya nung Friday madaling naubos ang load dahil dalawang ginagamit. Kaya bilisan lang natin ngayong gabi para umaga, para tawag doon ay mahabol natin mga ibang ating konti pag-uusapan na ibinigay ng Panginoon sa umagang ito. At importante makadaos tayo. Naalala ko ang Panginoong Kristo Jesus kung saan lang sila nakaraos ng mapag-usapan ng salita ng Diyos sa tabing dagat, sa bundok. Ano mga bagay na yan, hindi sila nagpapahadlang ano mga sitwasyon. Pero mga sinagoga ay sa magagandang kanilang mga iglesia, no? At alam ko maraming mga church ngayon na nakasilong sa mga gandang church at mga naka-aircon at mga garang mga simbahan. Pero ang pinakamahalaga, sabi ng Biblia, at 2 o 3 man nagtitipon sa kanyang pangalan ay naroon siya sa kanyang kaligitnaan. Amen. Pangalan ang sinasabi. Ang pangalan ng Panginoon ay kanyang salita, no? At wala siya sinabi nagtitipon-tipon sa kanyang church. Walang sinabi ganoon. Dahil ang church ay templo ng Panginoon tayo. Bahid dalanginan lamang ang simbahan na literal, no? Kung naroon ka sa loob ng iyong simbahan na literal, at kung hindi ka mananalangin sa iyong taimtim, sa iyong puso o tamang pagsamba sa Espiritu katuhan na naroon ka, pero tulog ang iyong diwa at tulog ang iyong puso, walang kabuluhan, no? At maigi na yung nasa kasimplihan, pero tayo ay may tunay na mananamba sa Espiritu at katotohanan. Nandoon palagi ang Panginoon sa kasimplihan. Ang sabi niya nga niya ay magtipon sa kanyang pangalan ay naroon siya sa kanyang kaligitnaan. Pangalan niya ang kanyang salita. Nagtitipon sa kanyang salita o sa kanyang tawag doon at kanyang pangalan, no? At tayo dumako sa kanyang salita ngayon. Ang ating title ay ang pagbibilang
para sa pag-agaw, ang magtiis hanggang sa wakas siya magliligtas. Sikapin na natin ay pagpatuloy ang topic para naman sa part 7 mamayang gabi, Lord willing, kung mayroon pa tayo yung ma-load sa data. Pray ko nga I mean bago maggabi sana na ibalik na yung wifi at tawag doon at walang posible sa Panginoon, at alam ko gawa to ng kaway dahil nahadlangan dahil ang kanyang warning ay talagang buong tapang na nang binubuhos ng Panginoon upang maparating sa kanyang mga anak upang balaan sila sa huling pagkakataong ito, no? At gagawa talaga ang kaaway upang hadlangan ito, pero huwag tayo magpadaig sa anumang sitwasyon. Ipakita natin na hindi tayo nagpapagapi kahit ganitong sitwasyon natin ngayon, sa ganitong kaparaanan lamang, no? At normal na live, isang cellphone lang gamit, ay tawag doon ay tayo magpatuloy at na hindi tayo mga talunan, no? At tayo magpatuloy. Ating basahin ang ating text sa umagang ito dito sa 1 Thessalonians 4:17. 1 Thessalonians 4:17, sabi rito, kung magkakagayon tayo ng mabubuhay ng natitira, ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa iwas, sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla. Tayo magpatuloy. Nag-interrupt yung signal, hindi talaga kaya ng data. Pray natin. Ang akin lang naman, kung wala nang layon ng Panginoon, ay di wala na akong magawa at siguro nabitawan ng warning. Pero kung may layon pa ang Panginoon, ay naalala ko ng panahon, ano pa mang sitwasyon ay dahil may gusto pang iparating ang Panginoon para sa kanyang mga anak, ay tawag doon ay nabubuhay kami sa living by faith at sa pananampalataya. Laging may provision ng Panginoon na kanyang tawag doon binibigay upang hindi maudlot ang gawain ng Panginoon at kanyang mabitawan ang nais niyang bitawan. Pero pag umabot na sa puntong ito, sa mga ganitong sitwasyon at tawag doon ay wala ka nang tawag doon ay daan upang maipangaral ang salita ng Panginoon, ibig sabihin tapos na ang warning. Pero sa pagkakataon ay ang rason lang ay dahil walang wifi, dahil walang mic o mga bagay na anumang kagamitan, tapos hindi magdadaos ng gawain. Isa po yung tawag doon ay hindi ka lugod-lugod sa Panginoon dahil tawag doon at hindi ka makadaos ng gawain dahil sa mga bagay na yan. Kung may kaparaanan pa, ipapalusot ang salita ng Diyos sa pamamagitan ito dahil walang rason para tayo magpahadlang, no? Pero kung ito'y maputol at tatawag doon ay mga ma-interrupt na yun at tatawag doon ang lahat ng bagay na control ng Panginoon at walang magagawang kaaway kung ang Diyos magkocontrol at tawag doon ay ultis mo interrupt talaga yung signal. Sige lang, at least nagdaos tayo ng gawain, hindi tayo nagpapahadlang at alam ng Panginoon na sinikap natin na makadaos pa rin ng salit ng gawain kahit ano pa mang sitwasyon at alam niya naman ang ministry ito ay simple lang, walang inasahan kundi ang Diyos lang, nabubuhay sa pananampalataya at marami diyan mga gawain ng Panginoon na tawag doon ay pagbabaluktot, pero sagana sila sa material, smooth sila sa lahat ng mga bagay, tapos tinatawag pa nila yung pagpapala na mula sa Diyos, pero ang daming pagbabaluktot ng salita ng Diyos, no? At talagang alam ko naman talaga na masalimuot sa mga tunay na nagsasabi ng katotohanan at matawag doon makapasok sa butas ng karayom at ang salita ng Diyos at upang ito'y hadlangan ng kaaway, upang ito'y hindi makarating sa kanyang mga anak, no? Pero tayo laban lang, tayo magpatuloy, ang magtiis hanggang sa wakas siya maliligtas. Sikapin lang natin kung ano maabot natin. Ating basahin muli yung 1 Thessalonica 5:1 hanggang 9. Ang Diyos na bahala mag-control. Okay, nagpapadaloy lang kung sakali maputol ito, wala kumagaw kagaya ng Friday, no? Tawag doon at ang Diyos lang talaga inaasahan na mabayaran ang wifi para tawag doon at maibalik at makapagpatuloy ang layo niya sa ministry ito. Dahil gawain niya ito, hindi ko gawain ito, no? Sabi rito sa 1, mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo
kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang pagkawasak. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o sa dilim. Kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Ngunit dahil dito'y sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at suot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang pot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At last verse, sabi rito sa Mateo 24, connecting sa ating pag-usapan, Mateo 24:13, tatapot ang magtiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Sabi rito, nang sinabi ron, tatapot ang magtiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Tayo manalangin sa umagang ito. Dahilang Diyos, minsan po, Panginoon, naman rito muli kay Panginoon sa umagang ito, Panginoon naman. Lord, nagsisikap na maitawid ang iyong salita, Panginoon naman. Lord, kayo mag-control ng mga bagay nito, Panginoon naman. Lord, kayo magpaintulot, Panginoon, na mabitawan ang iyong simpleng salita na tinakda ngayong umagang ito, Panginoon naman. Lord, kayo po ang may control lahat ng mga bagay. Kumalayon pa kayo sa meaning istra, Panginoon naman. At Panginoon, kayo ang magbigay, Panginoon, ng provision upang ito'y patuloy pa namin mailahad, Panginoon, ayon sa inyong layon, Panginoon. Lord, at subukan na namin, Panginoon, simula pa ng bukas ng ministry ito, kayo nag-provide, Panginoon naman, at mabuhay lamang kami sa panampalataya, Panginoon naman. Lord God, at alam ko hindi lahat ng pagkakataon, Panginoon, ay ang warning ito ay tawag doon ay uugong, Panginoon, at darating araw ay itigil din ito, Panginoon naman, dahil kagaya ng Proliniwa ay may panahon ng pananahimik, at sa panahon ng pananahimik ay ang kasunod na dumating na ang inyong galit sa mundo, Panginoon naman, sa panahon na yon. At tawag doon, nilipol sila ng baha, Panginoon, dahil hindi sila sumampalataya sa babala, Panginoon naman, sa warning, Panginoon, upang sila magsipasok sa arka, Panginoon naman. Lord God, at kung may layon pa kayo, Panginoon, ito'y tawag doon ay makakadaan pa ang inyong mga salita, Panginoon naman. Lord God, at kung hanggang dito na lang, Panginoon, wala akong magagawa, Panginoon naman, dahil nabitawan ng inyong warning, Panginoon naman, gaya ng sabi ng iyong mga salita, Panginoon naman, ang mga tanda ng panahon ay nagpapakita na, Panginoon, na sa dulo ng panahon, Panginoon naman, at papasok ang Great Tribulation, ay bago pumasok ang mga bagay na yun, ay maganap ang pag-agaw, Panginoon naman. Naroon kami sa bahaging iyong, Panginoon, naghahantay na lang kayo ng pag-alis, Panginoon, sa mundong ito upang agawin, dahil ang kasamaan ng mundong ito ay, Panginoon, parot na, Panginoon naman, at Panginoon naman, ay wala nang tawag doon, humpay ang kaaway, dahil konti na lang oras ang mayroon siya, Panginoon naman, ginagawa niyang lahat ng pandaraya at paglilinglang, Panginoon, at pagpatay, Panginoon naman, upang may makasama siya sa kapahamakan. Pero kilala namin ang tinig niyo, Panginoon naman, kilala ng tupa ang inyong tinig. Kaya, Panginoon, na sinisikap ng warning ministry ito upang agawin, Panginoon, ang inyong mga tupa sa inyong tinig, Panginoon, na upang mabalik, Panginoon, sa inyong mga salita, at Panginoon, na bago mahuli ang lahat, Panginoon naman. Lord God, at kung ang natawag ng pinakawalang binhi, Panginoon naman, at dapat lang, Panginoon naman, na kung saan ay ito ay tumigil na, Panginoon naman. Pero kung hindi pa, Panginoon, mayroon pa natitira, at Panginoon naman, patuloy kayong sumigaw, Panginoon, at ng mga bagay na pangangailangan sa ministro, patuloy yung suportahan sa mga simpleng mga parang ito, Panginoon naman, na may ibalik nawa, Panginoon, ng aming internet, Panginoon naman. Lord God, at tawag dun, ayaw ko mabuhay sa aking sarili, Panginoon naman, Lord God, kung tawag doon, at palagi niyo pong ilagay, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, na kayo ang may masunod ang iyong kalooban, Panginoon, sa ministry ito, Panginoon naman, Lord God, at sa kaparanang ito, Panginoon, kahit simpleng gawain, Panginoon naman, at ayaw namin magbabahad lang, Panginoon naman, at Panginoon, sa pamamagitan ito ay simpleng pamamaraanan, Panginoon naman, madaos pa rin namin ang inyong gawain, Panginoon, makarating pa rin ang salita, dahil itong importante, Panginoon, ang salita, kaya ang mayroong bahay dalanginan dahil sa salita, Panginoon naman.
At kung mayroon pang paraan, Panginoon, sa simpleng paglalive ng ito, Panginoon naman, na hindi gaya ng dati, Panginoon naman, na kung sabihin may mga gamit, Panginoon naman, kung ito'y kasimple kaparaan at lahat ng inyong salita, Panginoon, wala naman nabawas sa salita at naroon pa rin, Panginoon naman, kundi mga bagay lang na mga ibang kagamitan ang nawala, Panginoon naman. At Lord God, ang importante ng iyong salita, Panginoon naman, at lahat ng mga bagay lilipas na dapat ng iyong salita hindi lilipas, Panginoon naman. At hayaan niyo malihad ito, Panginoon, ayon sa tinakdang salita niyo sa umagang ito, Panginoon naman. Lahat mga bagay ito sa inyo ang dinadalangin at sa inyo lamang dakilang pangalan ng Panginoon Kristo Jesus. Amen. Itong title natin ngayon, ang pagbibilang para sa pag-agaw. No? At ang pagbibilang para sa pag-agaw. Kung narinig niyo yung boses ko at tawag doon, aking hinihiling na mag-comment lang kayo kung medyo clear, kasi nainibago rin ako, kasi pag nag-preach ako may takip ang tenga ko, focus talaga ako dahil wala akong narinig sa labas. Medyo nainibago lang din ako at tawag doon na paki-text na lang ako kung kasakaling clear ang boses ko dahil naka-open mic lang to sa ngayon kasi wala tayong internet. Bahala ng Panginoon na mag-provide sa mga susunod na gawain. At tawag doon at ating basahin muli ang 1 Thessalonians 4:17-18. Sabi rito, kung magagayo tayo na mabubuhay na mga titira ay agawing kasama niya sa mga alapaap, no? Sabi rito, kung magagayo tayo na mabubuhay na nga natitira, no? Ibig sabihin may sa huling araw na ito mayroong mga nabubuhay na mga nakitira, no? At alam natin tayo na mabubuhay ng mga natitira. Yung una natin mga magulang ay pumanaw na, no? At dumaan sila sa kamatayan. Sabi ito, kung magagayo tayo ng mabubuhay ng natitira, agawing kasama nila, no? Sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Amen. No? At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman, no? Hanggang sabi to, kaya't mga mag-aliwan kayo sa isa't isa sa salitang ito. Kaya kailangan talaga magpatuloy tayo sa salita, ano pa mang sitwasyon. Kaya kahit ganito ang sitwasyon natin ngayon, no, sa ganitong kaparaanan na mag-aliwan, ibig sabihin hindi dapat maudlot ang gawain kung may paraan pa, maliban na lang kung talagang wala na talagang paraan upang maipasok ito. Pero meron no? At pumasok pa tayo, sumingit tayo na sumingit, no? Kahit gaano kakipot yan, kaano ang mga sitwasyon, mga bagay na yan, no? Sumingit tayo na sumingit, ipakita natin sa kaaway, hindi tayo nagpapahadlang, at ipakita din natin sa Diyos na tayo ay hindi tayo may himagod sa mga bagay, kung ano pa mga sitwasyon, no? At tayo gumagawa ng kaparaanan upang maipasok pa rin ito sa simpleng kaparaanan. Hindi mahalaga ang hindi tawag doon, hindi masasabing na ikaw pumunta sa simbahan na maraming tao at tawag doon ay may pulpito at mga bagay na yun para sabihin mo nakasimba ka na sa Diyos. Ang pagsimba sa Diyos, ang sinabi sa Bible, hinahanap niya ang mga matunay na mga mananamba sa espiritu at katotohanan. Sa espiritu. Kasi minsan may pumupunta sa simbahan, hindi na sa espiritu kundi sa laman, no? Tawag doon, pumupunta sila doon, pumaparito para tawag doon makita, masabi lang na sila nagsimba, no? Para tawag doon, malaman ng pastor na sa laman ay sila present sa simbahan, no? At wala naman tunay ng mga mananamba sa espiritu. Ang hinahanap ng Diyos ay tunay ng mga mananamba, no? Kung tayo ay tunay mananamba, ano pa mang sitwasyon at ginagawa at tayo ay hindi nagpapahadlang, ano pa mang kaparaanan yun, tayo ay sumisingit sa butas ng karayom na yun upang tayo magpumilit. Sabi pa nga ng Biblia, magpumilit kayo, no? Magpumilit kayo sa mga bagay na yun at tayo ay tawag doon ay dahil sa kung tayo umaapaw sa sigasig sa pagkauhaw sa salita ng Panginoon, tayo ay mayroon tamang pagsamba, no? Hindi mahadlangan mga bagay na yun, no? At kung sakaling walang live kagaya nito, papatuloy pa rin kami rito. Sabi nga kasi ng Biblia, 2 o 3 mag-usap sa kanyang pangalan, naroon pa rin siya sa kanyang kaligitnaan. Kami dalawa ng asawa ko, kung walang live, walang internet talaga, kahit data, walang pambili, no? Gagawain pa rin kami, no? Kasi ang sabi sa Biblia, sa Bible, 2 o 3, ihan pa kami, 2, no?
Sinabi ba yun, pag dalawa na lang kayo, wala na ang Diyos doon? Sabi, dalawa o tatlo nag-usap sa kanyang pangalan, naroon siya sa kanyang kalagitnaan. Amen. Minsan sa sobrang dami na ng tao sa loob ng simbahan, wala nang tamang pagsimba sa espiritu at katotohanan. No? Minsan, dahil sa paglampas sa tatlo, no? Hindi na tuloy makapasok ang kanyang pangalan o kanyang huligos. Hindi na tuloy makapangusap ang Panginoon, no? Dahil tawag doon at pupunta na lang sila doon para maging tradisyon, para masabi nagsimba sila, no? Tatawag doon at pag sa ganitong kaparaanan, sa normal na pag-isip ng tao, baka mawala ng gana dahil tawag doon at napakasimple ng gawain nyo at wala kayong maraming tao o wala kayong formal na simbahan, mga bagay na yan at tatawag doon, no? At dito masusubok ang isang tao mananampalataya sa magitan ng mga bagay na ito kung siya ay talagang tunay, may pag-uaw sa salita o may pagsamba sa Diyos, na kung saan kahit dalawa o tatlo at anumang kaparaanan na yan ay siya pa rin ay naglilingkod sa Panginoon at hindi nagpapahadlang at hindi siya naghihina, no? At sinisikap pa rin niya mga bagay na yun at makagawa ng kaparaanan upang makapagsamba sa Diyos, no? Kasi may mga tao na kusang pumaparoon sa simbahan, no? Tawag doon at doon lang sila umuhugot ng lakas. Tama naman yun sa simbahan, sa church, dahil nakarinig ng salita ng Panginoon. Pero ganito ang sinabi ng propeta, no? At pagpaparong ka sa simbahan, ihanda mo ng iyong puso. Pag hinanda mo kasi ang puso mo, dapat tawag doon. Pag sinabi kasi hinanda mo ang puso mo, kumuha ka ng kalakasan, no? Kumuha ka na rin ng kalakasan. Dapat kasi ang salita ng Diyos sa simbahan, confirmation lang sa iyong hinahanap ng iyong kauhawan, no? Ganun dapat, no? At tawag doon at confirmation sa iyong kauhawan na marinig mo doon yung hinahanap ng iyong puso ay tinugon. Pero at nakakalungkot, maraming mga tao na pumupunta sa simbahan na mahina, ibig sabihin malahininga. Tapos pag tinamaan sila ng salita ng Diyos dahil nangungusap, doon lang sila mag-active at tatawag para masabing revival sila, pero paglabas balik na naman sa dati. Iba pa rin ang mga tunay mga nanamba na minuminuto at tatawag doon araw-araw at sabi ng Biblia, hindi nila pinapatay ang apoy na sigasig ng tawag doon ng init sa paglilingkod sa Panginoon. No, tiyak maraming mga tao sa ganitong kaparaanan at tatawag doon kung ilan lang sila, mawawalan sila ng gana, no? At tatawag doon dahil hindi sila tawag doon, nakatingin sila sa mga nakikita ng mga bagay, no? Nakikita nila, gusto nila makita may magandang church at tatas may pulpito, maraming tao, maraming makikilala. Ang naalala ko ng karaang fellowship, you know, sa Bugo, sa joint fellowship, ang dami mga bisita, ang dami mga bagay na yun, pero pagtatanungin na at tatawag doon at yung topic ay tunay yung mananamba sa espiritu katotohanan at tatanungin na naniniwala ba kayo isa kayo sa 1,000,000, no? Konti lang nagtataas, bilang lang siguro 4, 3, 5 or at mga ganun, hindi talaga abot ng 10, no? At tawag doon ay makikita mo doon na kung saan ay hindi sa dami, no? Hindi talaga ang dami. Maaari kasi na magiging ma-active ka lang sa pagpupunta sa simbahan, bagamat oo, at nakakuha tayo ng salita ng Panginoon, pero hindi natin mawawala, may pumupunta doon sa fellowship dahil marami silang nakikilala, marami silang na-encounter ng mga tao, marami mga bagay na, pero at tatawag doon at balik rin kaya natin ang sitwasyon, no? At tawag doon ay makapag-pray ka pa ba o makapag-daos ka pa ba ng gawain kung tatlo lang kayo, kung lilima lang o tatlo o dalawa lang kayo. Tawag doon, patuloy pa rin yung active mo at sigasig mo sa salita ng Panginoon. Ayan kasi ang tanong doon, no? At tawag doon ay masusubok ka doon na kung saan ay ikaw talaga isa sa 1,000,000, no? Ang isa sa 1,000,000 ay mga tunay na mga mananambayan, no? Nakakalungkot isipin na kung saan ay maraming mga pupunta parot sa simbahan at dumadalo ng gawain, pero at tawag doon at yung mga tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan ay ilan lamang makikita mo doon sa kanilang bunga, no? At makikita natin yun sa kanilang mga bunga, sa kanilang mga tawag doon, kanilang active o tawag doon yung kanilang kasigasigan sa salita o sa kanilang mga tawag doon, kanilang bunga, paano nila pinapahalagaan ang salita ng Diyos, no? Minsan may mga iba pa namimili sila ng mga mangaral na ayon lamang sa gusto nila, no? Hindi nila iniisip ang Diyos sa espiritu sa iba-ibang kaloob,
no? Dahil nakatingin sila sa sa tawag doon sa kanilang mga gusto, mga mangangaral, no? Dahil ginagawa lang nila ang isang mangangaral na isang entertainment. Di nila ginagawa ang isang mangangaral ng Diyos ay nangungusap sa bawat espiritu, sa bawat iglesia, sa iba-ibang kaloob ng kaparaanan, dahil iba-iba ang pagkatawag niyan na magpapasakdal sa iyo. Kaya nga tumawag ang Diyos. Kaya nga tumawag ang Diyos ng 5 kaloob upang tayo ay tawag doon ay pasakdalin sa kanyang katawan. Ibig sabihin, iba-iba yung kakayanan niyan, iba-iba yung calling niyan upang tayo ay palakasin sa kanyang mga salita. Iba-iba yung calling niyan, iba-iba yung pagkatawag niya, iba-iba yung kaparaanan niyan upang tayo ay kompletuhin sa pagpapasakdal, no? Pero nakakalungkot mga ibang mga tawag doon, nag-aangkin mananampalataya, ginagawa lang nilang entertainment ang salita ng Panginoon. Pag meron sila mga ngaral na paborito, yun lang ang gusto nilang marinig, no? Dahil gusto lang nila ang sinasabi, natupad na sinabi ng Biblia, no? Yung kanilang aaliwin sa kanilang tenga, sa kanilang pita, no? Pag mayroon ng mga ngaral na sa ibang kaloob na magbibira ng mga sawata, mga bagay na tatawag doon, mga bagay na babangga na sa kanilang mga pita, no? Maglalabasan na yan pa isa-isa sa simbahan, no? Amen. Bakit nagkakaganon, no? Pero pag may paborito nila mga pastor, nag-i-amen yan, no? At nag-hallelujah, napapatayo pa yan, tapos kala mo revival, no? Doon makikita ang isang hipokrito ng isang tao kung siya talagang tunay mananamba sa espiritu, hindi sa laman, no? Kasi pag hindi na niya gusto ang pastor, kahit gaano pa kaganda ang mensahe, hindi na siya maka-amen, hindi na siya maka-hallelujah, no? Why? Ang totoo pala noon, sa kanyang kabuturan ng puso, yung nakikita lang pala ang kanyang gusto, no? Amen. Hindi talaga doon sa salita. Kasi kung sa salita ka pa nakatitig, wala ka pinipili mga ngaral. Bakit kami? Sabihin ng Panginoon, at kahit ganito kami, at tatawag doon, kaya namin i-absorb lahat ng mga ngaral. Wala kami pinipili, kahit sino pa siya. Dahil alam namin ang salita ay Diyos, no? Kahit mga ngaral pa doon, minsan, at tawag doon, yung mga taong tumayo doon, ay tawag doon, binabatikos kami sa mga bagay na yun. Pero dahil ang salita ng Diyos ay nangungusap sa pulpito, dinodouble honor namin ang salita doon sa pulpito, dahil ang salita ay Diyos, pwede mangusap dahil may mga banal doon. Ang concern kasi ng Panginoon yung kanyang banal. Hindi na tinatanong ng Panginoon doon, tawag doon ay ito ba'y makapangusap ba ako rito? At tawag doon sa taong ito. Hindi, dahil ang pangusap ng Panginoon ay concern niya yung mga anak niya nandoon. Dahil hindi lahat doon ay tawag doon ay may mga anak siya doon na iba, na tunay ng mga mananamba sa espiritu totohanan, na may totoong pagkauhaw ng lubos sa kanyang salita. Pag nakakita ang Panginoon doon na totoong pagkauhaw, no? At mangungusap ang Panginoon doon, kahit sino pang pastor yun, kahit sino pang mga gawa yun, dahil mayroong siyang concern sa loob ng church, no? Kaya, at sabi rito, kung magkagayoy tayo'y nabubuhay ng natitira, balikan natin ang ating pinag-usapan, at aagawin kasama niya sa lapapak upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y nasa Panginoon tayo magpakilanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa sa salitang ito, no? Amen. Ibig sabihin, habang tayo nabubuhay sa huling araw ito, mag-aliwan tayo sa salitang ito, no? Hindi yung aliw sa kanila, yung tawag doon, maging entertainment, no? Inaaliw lang kami, no? Aliwin mo kami sa salitang ito, no? Parang ganun ba, no? Yung aliw dito, yung ibig sabihin, yung pag inaliw ka ng salita, tiyakin mo meron kang maging kalakasan. Amen. Magkakaroon ng bunga sa iyo, no? Di ba yung pagkain, pag tayo kumain at tiyakin natin ito'y magkakaroon ng sustansya sa atin. Ganun din ang dapat ang salita ng Panginoon. No? Dali naman natin dito sa 1 Thessalonica 5:1-9. No, sabi rito, mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. No, hindi na raw kailangan isulat para sa atin kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. At tandaan na ating pinag-usapan ngayon tungkol sa pag-agaw. Sabi rito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay katulad ng darating ng magnanakaw sa gabi. Alam natin na sa panahon tayo ng hating gabi. Ayon sa mensahe ng hating gabi ng mensahe, ibig sabihin may dumating na mensahe pero maraming tulog, no? Yung iba naman dito sa loob ng mensahe nag-aangking nagising pero tulog. Ang midnight tawag doon, ang hating gabi pala ay hindi lang niya umuukoy sa labas ng tawag doon ng denomination. Ito'y espiritu,
no? At nakakalungkot isipin, tinuturing nila at palibasa ginagawa nilang grupo ang end time message, ginagawa nilang isang organisasyon o ginagawa nilang isang group lang, no? At sineseparate nila yung mga tao sa labas o mga denomination sa labas, no? Kaya tinuturing nila ang dinatna ng hating gabi na sa labas, no? At ang mga natulog to sila ay gising, no? Pag ikaw ay hindi mo nabantayan ang iyong panahon, pag hindi mo nakita yung panahon ng kinakabuhayan mo, at tatawag dun at hindi mo ito pansin at hindi mo nabantayan ang iyong panahon, kagaya pinag-usapan natin ng Friday na puto lang ang gawain, sayang, marami pa sana pang-uusapan ng Panginoon doon, no? Masasabi pa rin, bagamat ikaw gising, tulog ka kasi hindi mo nakita yung panahon ng kinakabuhayan, no? Kaya nakakalungkot, ito po ay ang hating gabi rito ay pinag-uusapan, hindi siya grupo. Ito'y personal na karanasan. Pag hindi mo naranasan na ikaw ay gising sa panahon dumating ang liwanag doon sa hating gawi, no? At sa panahon ng pagtulog pero ikaw ay gising, no? Pag hindi mo nabantayan ang iyong ilawan at iyong langis, na walang langis ang iyong ilawan, no? Nabubuhay ka sa hating gabi na hindi mo nabantayan ang iyong panahon. Sabi rito mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon katulad ng magnanakaw sa hating gabi. Yung pagdating pala ng araw ng Panginoon, ibig sabihin may salita na dating, kaya nga ang pagpaparito ng anak ng tao, mensahe yun, no? Brardiao, nasa end time message na ako, Brardiao, nasa mensahe na ako. Pag hindi mo nabantayan ang purong salita ng Diyos, lalo na sa ating panahon na ng paghihiwalay ng tawag doon ng marka ng Diyos at marka ng hayop, at tawag doon pag hindi mo nabantayan yan, at tawag doon ay hindi wala kang kalawalan sa panong kinakabuhayan mo, no? Hindi ka inagaw dahil ang pag-aagaw ay kapahayagan na nahayag sa iyo sa espiritual na mga bagay. Amen. No? Malinaw sinabi rito, alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon katulad ng pagdating ng magnanakaw sa ating gabi. Ibig sabihin may mga tao na binukod na ng Panginoon. Yun pala pag-agaw sa spiritual, rapturing faith. Binukod na ng Panginoon sa tamang pagkaunawa. Kaya pala sinabi ng propeta na ang pag-agaw ay kapahayagan na nahayag sa iyo. No? Kasi binukod ka na, meron kang understanding sa tamang pagkaunawa sa iyong panahon, samantalang iba tulog pa. Amen. No? Ngayon, ma-apply lang ba natin yan sa mga denomination? Hindi, yan lagi kong pinupuntiri rito. Ayaw kong kasing gawing grupo ang isang end time message, no? Hindi ibig sabihin na sa end time message ka na ay ma-apply mo lang ang mga bagay nito ay sa labas. Wala rito na sa labas, na sa loob. Wala pang ganyan. Ang nasa labas ay nasa loob. Ang nasa loob na tinutukoy ng Panginoon at ng propeta, yung mga tunay mga mananamba sa espiritu ng totohanan at nakakita ng kanyang panahon. Ayan ang nasa loob. Ang arka natin, yung espiritual na mga bagay, hindi grupo. Ang espiritual na mga bagay, yung ikaw yung naka-understand sa panahon ng kinakabuhayan mo, yung unawa, yung tamang understanding, no? Yung nagkaroon ka ng kapahayagan sa panahon ng kinakabuhayan mo, yun ang arka natin, hindi grupo. Kahit maglagay ka pa dyan ng Bride of Christ Ministry, kahit maglagay ka pa dyan the End Time Message Ministry, kung hindi mo naman naintindihan ang panahon ng kinakabuhayan mo, useless din yan, no? Maaaring nasa grupo ka ng mensahe, nasa grupo ka lang ng mensahe, pero wala ka sa loob ng mensahe. Ulitin ko rin sinabi ko, kagaya ng sinasabi ko dati, maaring nasa loob ka ng grupo ng mensahe, pero wala ka sa loob ng mensahe. Ano ba pagkakaiba nasa loob ng mensahe? Yung nasa loob ng mensahe, yung mensahe ay pumasok sa iyong puso. Pero, sila nasa grupo ng mensahe, pero yung mensahe hindi makapasok sa kanilang puso. Ano pagkakaiba nun? Kayo nang sumagot. Ulitin ko sinabi ko, meron nasa loob ng mensahe, ay nasa grupo ng mensahe, pero yung mensahe, hindi nila pinapahintulutan makapasok sa kanilang puso. Bagkus ginajustify pa nila, tinatakwil pa nila, pinaglalaban pa nila ang mali. No? Pinaglalaban pa nila ang mali, kahit sinasabi na sa kanila ang buong katotohanan upang ma-enlightenment sila sa mga bagay ng kanilang panahon ng kinakabuhayan, pinaglalaban pa nila ang maling yun. No? Pero nasa grupo sila ng mensahe, pero yung mensahe hindi makapasok sa kanilang puso. No? Kaya nakakalungkot isipin, kagaya ng pangaral natin nakaraang Friday na naputol dahil sa kawalan natin ng wifi, hindi makaya sa data, no? At tatawag doon ay nasa grupo ng mga paraseyo ang paghahantay sa Misaya. Sila naghahantay sa Misaya, pero yung dumating ang Misaya hindi nila nakilala, no? Saan pumunta? Sino tumanggap? Sino nakilala kay Jesus? Yun nasa labas.
Tingnan mo yung mga sa uling panahon ito, no? Pagmasdan nyo, no? Nauulit lang ang sitwasyon. Sino ba nakaunawa na ang sistema ng batas ng marka ng hayop ay tawag doon, karamihan na nakaunawa nito at nagkaroon ng understanding, makilala ang kanilang panahon kinakabuhayan. Wala yan narinig na mensahe ng propeta, pero naintindihan nila na may kinalaman yun sa batas ng marka ng hayop, ang tawag doon, ang chip sa kanilang balikat. Pero sa karamihan sa mga anti-message na dadala ang mensahe, no? At tawag doon, nireject nila ito at pinaglaban pa na ginastify pa nila ang mali, no? At tawag doon at yung mga nasa labas, yung mga nagtatanggol sa mga bagay na yun tungkol sa pagtawag doon, pagkalinglang doon sa bakulaw na tinanggap ng mga sa buong mundo ito sa bakulaw, mga bagay na yan na bahagi ng marka ng hayop. Tanong, meron ba silang quote na nabasa mula sa propeta? Wala, no? Tanong, may sinabi ba ang propeta tungkol sa chip sa kanyang balikat na ang bakulaw ay bahagi ng marka ng hayop? Meron, no? Kung tutuusin, dapat mga tayo ang tunay na makaunawa na tunay na pinaglalaban ang mga bagay na yan dahil may sinabi ang propeta patungkol yan, dahil tayo na sa mensahe, na sa loob ng mensahe. No, dapat mga tayo ang pangunahin kumpara sa nasa labas ang nagtatanggol sa katotohanan dahil may sinabi pala ang propeta, no? Pero yung ibang anti-message yan at tawag doon, gumagamit din sila ng quote ng propeta at alam ko, mahal din nila ang propeta at alam ko naniniwala sila sa propeta, pero pag bumabangga na sa kanila, pinag-justify nila ang mali, hindi nila tinatanggap ang katotohanan na meron pala sinabi ang propeta na tungkol sa bakulaw, no? Nauulit lang sa panahon na yon, sa panahon ni Jesus at sa mga Pariseo, no? Na kung saan ay tawag doon ay sila sa panahon na yon ay sila dapat nagtatanggol sa Bisaya kasi sila ang naghahantay sa Bisaya. Pero ang nagtanggol sa Bisaya yung mga nasa labas. Kita mo mga ginagawa ng mundo ngayon. Sino nagtatanggol sa marka ng sino nagtatanggol sa natayuan ang manindigan sa salita laban sa bakulaw? Sino nagtatanggol? Yung may unawa sa labas, ang tinatawag yung denominasyon. Diba? Ulitin ko sinabi ko, sino ang nagtatanggol na ang bakulaw ay bahagi ng marka ng hayop? Sino nagtatanggol? Karamihan na sa labas, hindi nakakilala sa mensahe sa walang panahon ito, no? Sino ang mortal ng kaaway ng Diyos na tawag doon at ginajustify at ginalabanan ito? Yung nasa loob ng mensahe na nag-aangkin. Sa panahon ni Jesus, sino ang mortal na kaaway ni Jesus sa panahon na yun? Sarili niyang bayan, no? Sino ang tawag doon nagtatanggol kay Jesus? Yung tinatakwil ng mga Pariseo na wala sa mensahe nila. At kumbaga sa panahon natin, mga denominasyon yan, wala yan sa mensahe natin, nasa labas yan ng mensahe natin, tayo naghahantay sa Bisaya, tayo lang ang tawag, dapat makakaunawa sila, mga makasalanan yan. Pero ang nasa labas na at tinuturing nila, sila ang nakaunawa at sila nakakilala sa Bisaya, nakilala nila si Jesus na anak ng Diyos. Pero yung mga Pariseo, tinakwil nila, pinako pa nila sa krus. At anong ginagawa nila ngayon? Tandaan, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Si Jesus, nasaan yung salita? Ano ginagawa ng mga tawag doon, mga nasa loob ng mensahe sa karamihan? Pinapako nila sa pangalawang pagkakataon si Jesus. Amen. Saan yung salita? Kasi kahit na lantaran na ang salita na sinasabi ng salita ng mensahe ng propeta at ang Biblia at ang pagpapatibay sa ating panahon, tinatakwil pa rin nila. Amen. No? Tanong, sabi ng propeta, ang mga Pariseo sa panahon na yon, hindi naman ibig sabihin na hindi nila maintindihan na Misaya ay naroon na nga. Nakikita na nga nila, napapagtibay nila, nakikita nila yung mga mahimala, mga kababalaghan, mga bagay ng mga tanda na yun na talagang Misaya. Dahil sa selos na lang nila, dahil imbis na sila makakilala sa Misaya, dahil sila ang totoong bayan, sila dapat ang sumalubong. Pero ang nakaunawa yung mga makasalanan. Nagkaroon sila ng inggit. Imbis na yung mga makasalanan ang hindi makaunawa na Bisaya yun, sila pa ang nagtakwil. Kaya ang ginawa nila, na tawag doon, na nagkaroon sila ng jealousy at pinapako nila si Jesus sa krus. Kaya ginagawa ng mga ito, sa loob ng mensaheng ito, at nagkakaroon sila ng jealousy. Kaya ginagawa na lang nila, imbis na tanggapin nila ang salita ng Diyos, justify na lang nila ang mga bagay na yun, na mga mali, dahil imbis sila ang dinat ng salita ng Diyos, na inakala nila na sumensahe sila, nagkaroon silang pangalawang pagkakataon ng kabiguan. Kaya ginagawa nila, pinapako nila sa pangalawang pagkakataon, ang Panginoong Kristo Jesus sa anyong salita. No? Ganun ang nangyayari sa ating huling panahon ito. Pinapako nila sa pangalawang pagkakataon ang Panginoong Kristo Jesus. Nireject nila. Amen. Dahil ang nakatanggap
ng ang pinakahuling pagsala sa huling panahon ito. Wala nang pinipili ang Panginoon. Rumble na. No? Wala na, nagtaka sila. End time message kami. Dapat kami ang dinata ng pag-agaw sa panahon pa naman para sa iyo. Sariling bayan namin sa iyo, sinantay namin ang Misaya. Dapat kami ang dinatna ng Misaya. O, nagkarambol-rambol na. Dito sa huling dulo ng panahon ito, walang grupo rito. No? At tatawag doon, ang Panginoon nagpapakilala sa gusto niyang magpakilala. No? At tawag doon ay hindi ang mensahe dumating sa ating panahon para sa lahat yan. No, yung nawala ang propeta, ginawa nilang grupo at nilagyan nilang karatula ang kanilang simbahan, the end time message ministry, the bride of Christ. Samantalang ang sabi ng propeta, ang pagiging nobya, yung talagang meron kang personal na karanasan kay Kristo. Ang dami nang nakalagay sa mga simbahan ngayon the bride of Christ, the end time message ministry, pero nasa loob mga buhay nila, mga denomination pa rin. No? Naging grupo lang, naging samahan lang. Pero yung totoong pagka-bride, no, paghihiwalay sa isang iglesia, kasi ang salitang iglesia, yung tawag doon, hindi ka pa kasi ang salitang bride, kasi kung na inyong nauunawaan, ang salitang bride, yung salita na si Jesus na dumating nagpakatawang tao, dapat din yung ikaw rin dat ng salitang yun. Yung kaya ka tinawag na bride kasi yung groom na si Jesus, yung salita, yung groom, dapat yung groom na yun ay maging isa. No? Yung groom, yung salita at ang salita ay bini ay isa, dapat mag-isa yun. No, kung ano yung buhay ng groom, siya rin magiging bubuhay ng salita. At yung nobya ay tinatawag na katawan ni Kristo. Dapat ang nobya ay nagpapasakop sa ulo. Pero ngayon iba na no? Nagpapatawag sila ng nobya ni Kristo pero hindi sila nagpapasakop sa salita. No? Ina-underestimate nila ang salita, kumbaga sa mag-asawa pa sa literal, ina-under-desaya nila ang salita. No? Under-desaya. No? Ang salita ang hinahamak nila, tapos sila ang yung nobya na tuloy na tinatawag o yung asawa na tinatawag, sila na tuloy mas mataas sa ulo. Kasi kung ikaw nagpapasakop pa sa ulo at nagpapatawag ka ng nobya, no? Dapat kung ano sinabi ng salita, makikinig ka kasi ang tipo ng ni Kristo ang siyang kanyang iglesia. Ang tipo naman sa literal na mag-asawa, ang ulo ay lalaki at ang babae ang kanyang katawan. Kailangan ng babae magpasakop sa lalaki. Kung paano man nagpapasakop ang iglesia kay Kristo, ganun din magpapasakop ang babae sa lalaki. Type in shadow yan. Kaya tawag doon, dapat ang nobya ay nagpapasakop lamang sa salita. Kung ano sinabi ng salita, susunod ka lang. No? At tatawag doon ay nagpapasakop ka. No? Siya ang ulo mo, ang salita. Pero ngayon, ang ulo nilagay nila sa paa. Pinapakapakan nila. Amen. Basta nagpapatawag silang nobya, puno ni Kristo. Sila. Ay nakakalungkot doon. No? Kaya, bakit nagkakaganon? Kasi ginawa nilang grupo uli. Sabi ng propeta, tuwing may dumadating ang mensahe, simula pa sa kapanahunan ng church age, kaya simula kay Paul hanggang kay Brother Branham, pag nawawala, pag pumasok na ang mensahe o pure word, pag tumagal ang panahon, magiging organized ito, magiging grupo na lang. At iiwan na naman sila ng Diyos at gagawa na naman siya at tatawag doon ay magsisibol na siya ng panibagong salita. Sabi nila lumiliko daw ang mensahe kasi simula kay Paul hanggang kay Brother Branham sa 7 church ages, yung 7 iglesia na tinatawag sa Bible, at tawag doon ay sabi nila, bakit nagpapalipat-lipat ng panahon ang Panginoon? Simula kay Paul at panibagong lingkod niya, panibagong propeta sa bawat kapanahonan. Bakit? Nagiging organization kasi kayo. No? Tawag doon at hanggang ngayon at mga sa panahon na 'yon. 'Di ba sa churches meron doon mga Methodist, may Pentecostal, may mga bagay na mga bagay na hanggang ngayon sa panahon natin narito pa rin sila. Hindi pa rin nila iniiwan pero lumipat na pala ang Panginoon sa bagong henerasyon. Hindi lumiliko ang mensahe, no? Tawag doon at pinapasunod kayo kasi iniiwan na nila ang pure word. Nagkakaroon na sila ng organized. Lumalabas ang Diyos sa isang samahan na hindi na kinakilala ang purong salita. No? Kaya tatawag siya ng panibagong mga lingkod ng Panginoon at sa bawat kapanahunan tumawag siya ng bawat propeta para sariwa na naman niya ang mensahe o kanyang salita. Sinasariwa niya ang salita. Hindi siya lumilipat, hindi siya lumiliko, na sabi ng iba lumiliko. Sinasariwa niya ang pure word. Ginagawa niya ulit itong pure. Kasi nilalagyan na nila ng libadura. Hanggang dumating ang huling panahong mensaherong ito. No?
na tinatawag nating ang uling mensahe na ito na Laodiceas at upang palabasin tayo sa malahiningang mga simbahan, no? At sa pamamagitan ng ating propeta na si William Marion Branham sa uling propetang ito. Ngayon nandito na tayo sa mensahe sa panahong ito na natawag doon ay siya ang pinakahuling mensahero sa uling panahong ito na tinawag sa Revelation 10:7 at Malakias 4:4 at Amos 3:7 at sa Luke, no, na tinatawag na anak ng tao na nahayag yung mensahe yun, no? At tatawag doon at ginagawa na naman nila itong grupo. Ngayon, Brother J.O., ano gagawin nila? Lilipat na naman ba? Tatawag naman ba ng Panginoon ng panibagong grupo? Dahil nagtatayo na naman sila ng paimbabaw at libadura ng mga mensahe dahil nagkakaroon na naman ng mga denominasyong spirit. Kaya yun ang dahilan. Marami naman naglalabasan ng mga third coming, remnant, at forthcoming, kung ano-ano pang pinagagawa nila sa mensahe. Nagkakamali po kayo. Wala na pong susunod na mensahe. Amen. No? Ang gagawin ng paglipat ng Panginoon iba na. No? Kung lumipat ang word, ang pure word simula sa panahon ng church age hanggang kay Brother Branham, kung lumilipat siya dahil gusto niyang sariwain uli ang salita dahil may halo ng libadura sa mga una at tatawag doon at tatawag ng Panginoon ng mga bagong mensahero para sariwain niya uli ang mensahe, no? Ngayon ang gagawin niya, no? Ang paglipat na gagawin niya ay ang pag-agaw. Amen. At ayun ang makakaligtaan ng iba. Kaya ginagawa nila, hindi sila makalipat sa kapahayagan ng pag-agaw na yon na nahayag, sabi ng propeta, ay gagawa sila ng panibagong grupo para tatawagin nila, wala na kami sa anti-message, tapos na kami dyan, third coming na kami, at wala na kami sa third coming, tapos na kami dyan, remnant na kami, di ba? Naggumawa sila ng third coming, tapos iniwan nila yung third coming, gumawa na naman sila ng remnant, etc. Mga bagay na yun, kung anong grupo na lang. Sabi ng propeta, wala nang susunod na mensahero, kundi 7 lang, kaya sa isang linggo, kung bibilangin mo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, hanggang 7 lang, no? Hanggang 7 lang ang isang linggo, wala na pong 8. Ang 8 is eternity, back to bumalik sa panimula, no? Kaya ganun ang ginawa ng mensahe natin sa huling mensahe ito, ang panahon na ng kapahingahan, no? Amen. Ang dapat natin gagawin dito ay panahon na ng kapahingahan na naghahantay na lang sa paglipat. Ano ang paglipat na sinasabi ko kanina? Hindi lilipat ng panibagong organisasyon o mensahe, lilipat na lang through individual na. Amen. Kung panahon na yun, ginagawang literal ang paglipat, pag-agaw sa pamamagitan ng kapahayagan para ma-pure ang word, para maging pure uli ang salita ng Diyos, ayun ang kapahayagan sa panahon nila dahil wala pang panahon ng pag-agaw na literal, no? Pero sabi sa hula ng Biblia, sabi sa dulo ng panahon at tawag doon ay aagawin, may magaganap na pag-agaw na hindi dadanas ng kamatayan. Amen. Hindi nila matitikman ang kamatayan sa dulo ng panahon na yun, no? Kasi ayun ang huling paglipat, ayun ang huling pagsala. Ang bawat kapanahon ng church, pagsala yan no? Parang salaan yan, no? Marami naglaglagan sumunod naman sa pure word. Tapos pagpasok ng pure word, ginawa na naman nila ng organisasyon, naghalo na naman ng mga paimbabaw at mga bagay doon, mga libadura, at tatawag doon ang Diyos na naman ay tumawag ng panibagong mensahero para sariwain niya ang pure word niya. Tapos naiiwan na naman yung iba doon. At may mga bago siyang tinawag, tapos yung iba sumunod man, pero hindi na lahat. At tatawag, maraming ang tinawag, kakunti ang mga pinili. Laging ganun nangyayari. Pero hanggang sa pagdating sa pagdulo ng panahong ito, iba ng pagkakatong ito. Ito na yung pinakahuling panala. Amen. Nandito na tayo sa panahon ng ang pinakahihintay ng una nating mga magulang na inaasam nila na hindi sila yung mga inaasam nila na mayroong mga taong kukunin na hindi makakaranas ng kamatayan physically, na kukunin sila ng buhay, no? Pero ito rin yung panahon na pinakamasama, no? Na ayaw matikman din ng una nating mga magulang, no? Ulitin ko, ito yung pinaka-glorious day sa mga banal dahil kukunin sila ng buhay, hindi nila matitikman ang kamatayan. Pero ito rin yung panahon na sobrang sama, lalo sa mga may iwan sa pag-agaw. Dahil ang masama ay magpapakasama pa, ang matuwid ay magpapakatuwid pa, no? Ayaw to ng una natin mga magulang na madatnan dahil ang masama ay lalo pang magpapakasama. Pero gusto rin lang sa isang banda matikman at ay inaasam kasi lahat ng una natin mga magulang ay dinatnan nakatikim ng kamatayan bago sila nakaparoon sa piling ng Panginoon. Pero dito sa pauling panong ito, like Enoch, may mga tao na hindi matitikman ng kamatayan at kukunin sila
ng buhay. Ayun ang totoong ayun ang pinaka huling paglipat na gagawin. Hindi mo na kailangang gumawa ng grupo, hindi mo na kailangang gumawa ng organisasyon, hindi mo na kailangang gumawa panibagong mensahe para ilipat ka, para sabihin mo na inagaw na kami sa mensaheng ito. Walang literal na pag-agaw. May mga ganyang mga grupo na wala daw literal na pag-agaw. Na may kausap lang ako nakarang araw, nagsasabi niya na Brajeo, tapos ng rapture 1963 pa, no? At papasok na tayo sa Great Tribulation. Dinamay pa ako, no? Papasok na tayo sa Great Tribulation. At tawag doon, lahat makakapasok diyan, no? Pero tapos ng pag-agaw, ang pag-agaw kasi sa kanila yung grupo. Ginagawa nilang grupo, yung pag-agaw, no? Ang pag-agaw sa kanila yung lilipat sa grupo nila. No? Pag lumipat sa grupo nila, inagaw ka na. Pag lumipat sa reliyon, inagaw ka na. Pag lumipat ka sa anumang mga samahan, naagaw ka na. Hindi po. Yung pag-agaw through individual in heart. Amen. Through individually, yung Diyos mismo na sa personal na karanasan dumating sa iyo, sa iyong puso mismo. Ano ang ginagawa mo sa araw-araw ng pamumuhay? May pagkatakot ka ba sa Diyos? No? Ayan ang pag-agaw. Ano ginagawa mo sa araw-araw ng pamumuhay ng iyong buhay? Meron ka bang tamang pagsasamba sa espiritu at katotohanan sa bawat oras ng iyong paglalakbay sa mundong ito? Anong ginagawa mo sa iyong buhay sa araw-araw? May pagkatakot ka ba sa Diyos? Meron ka bang tamang pagkakilala sa Diyos? O wala? Ayan ang grupo ng Diyos, yung mga mananamba sa espiritu at katotohanan. Ayan ang arka ng kaligtasan. Yung tunay na pagsamba sa espiritu, yung tunay na pagkatakot sa Diyos. Ang simbahan ay bahay dalanginan lamang yan para ma-meet natin ang salita. Dahil diyan natin narinig ang salita. Sabi ng Biblia, bumabangon ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Lugar yan para tayo makarinig ng salita ng Diyos. Hindi makakaligtas ang mga simbahan, hindi makakaligtas ang grupo, hindi makakaligtas ang reliyon. Ang makakaligtas yung personal na karanasan sa iyong tinig na narinig. Ano ang naging koneksyon sa iyo ng tinig na iyong narinig? Meron bang naging bunga sa iyo? Amen. Ayun kasi ang tanong doon no? Ano ang naging tawag doon, naging bunga sa iyo ng salita na iyong narinig? No? Maaari maging magsigla ka sa simbahan dahil meron kayong mga samahan. Maaari maging sigla ka sa simbahan dahil tumutugtog ka. Maaari maging sigla ka sa simbahan dahil marami kang nakikita, mga kaibigan, mga etc., mga bagay doon, at maraming tao nakikita, etc., at lalo na maganda ang simbahan niyo, no? Pero ang tanong, kung mag-isa ka lang sa iyong kwarto, kaya mo pa magpuri sa Panginoon at manalangin at magsamba sa Kanya, no? Nakakalungkot. Maraming paroon sa simbahan, masipag sila pumaroon, magpe-present sila sa simbahan. Ngayong linggo na naman, maraming presence paroon sa simbahan, pero pagdating sa bahay, walang panahon magbasa ng Bible, walang panahon makinig ng salita ng Panginoon. Puro negosyo, puro hanap buhay, puro salaman lang, puro mga tawag doon, puro mga bagay na mga pangarap nila sa lamang ito. At ginagawa na lang nila tradition yung paroon sa simbahan para masabi lang nila na nagsimba sila, no? Tapos at pag dumating yung pag-agaw, aagawin kami. Amen. Napakaswerte niyo naman, no? Anong pagtatagumpay yung ginawa niyo doon? Sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang sa wakas, siya maliligtas. May magtiis kang gagawin. Hindi yung pagdating ng pag-agaw ay kukunin ka na lang na wala kang pinagtiisan, no? Ang isang tunay na maglilingkod, tunay na tawag doon, mga tunay mananamba sa espiritu at inagaw sa espiritu at katotohanan, yung rapturing faith na tinatawag ng propeta, no? Kasi bago ka agawin sa literal, dapat agawin ka muna sa espiritu, o yung new birth, o yung born again. Ayan, yung born again, yung